So ngayon ay pag-usapan naman natin kung alin sa mga animal manure ang mas pinakamabisang gamitin para sa ating mga tanim. Ang animal manure nga pala, ito yung mga dumi ng mga hayop na ginagamit na pampataba sa ating mga tanim. Bali, nasa tatlong hayop nga lang pala itong aking piniprepare na i-compare kung alin nga ba ang mas mataas na mga NPK. At ang mga hayop na ito ay yung mga baka, baboy at manok. Ito kasi na mga hayop na ito ang mas available or mas common dito sa ating area. So ngayon unahin na natin yung baka or cow manure. At oo nga pala, NPK pa rin ng mga elements ang ating gagamitin sa pag-compare ng mga content ng mga manure nila. Which is yung nitrogen, phosphorus at potassium. Ito kasi ang mga macronutrients na ginagamit ng ating mga tanim. Kapag kasi sinabi natin na macronutrients, ito yung mga nutrients na kailangan ng ating mga tanim in large amount. Dahil meron din kasing mga micronutrients na kailangan ng mga tanim. Kagaya na lamang ng mga elements na iron, zinc, manganese, boron, copper at iba pa. So ngayon balik naman tayo sa comparison. Ang cow manure ay mayroong nitrogen na 1.5%, may phosphorus na 1.0% at potassium na 0.94%. At para naman sa mga farmers na hindi na masyadong makaka-relate sa percentage, ito po yung per 100. At para naman mas madali nyong maintindihan ang percentage na sinasabi ko, ikumpara po natin ito sa pera na 100 pesos. Kapag sinabi natin na 1.5% lang yung sayo, bali nasa piso and 50 centavos lang yung sayo. So now proceed naman tayo sa pig manure o yung dumi ng baboy. Ang pig manure ay mayroong nitrogen na 2.81%, phosphorus na 1.61%, at potassium na 1.5%. At oo nga pala, nakukuha lamang ang mga percentage na ito kapag na-decompose na yung mga dumi ng mga hayop. Lahat kasi ng mga manure ay dadaan muna sa tinatawag na decomposition or pagkabulok. Ito yung proseso na tanging microorganismo lamang ang makakagawa. Sila kasi yung nag-breakdown ng mga dumi na i-convert nila into nutrients. Kaya yung mga dumi na ating inilagay sa ating mga tanim ay hindi yan direktang nakakain ng ating mga pananim. Dadaan muna yan sa pagkabulok dyan sa lupa bago maging available nutrients yung mga dumi. And now, lastly, ito yung chicken manure. Ang chicken manure ay mayroong 4.0%, phosphorus na 1.98% at potassium na 2.32%. So ngayon, ikumpara natin ang tatlong ito kung alin nga ba ang mas mataas. So ating makikita na mas mababa yung element content ng cow manure kumpara sa pig manure. So balit mas bababa rin ang element content ng pig manure kaysa chicken manure. Balit sa tatlong manure, ang chicken manure ang mas may pinakamataas na element content sa tatlo. So kaya mas marami rin ang gumagamit ng chicken manure kumpara sa ibang manure. Pero I don't mean na hindi na kayo dapat gumamit ng pig manure or cow manure. Dinidefine ko lang kung alin nga ba ang mas magandang gamitin sa tatlo.